Let me just get it straight sa inyo po, mga kapatid. And don't get me wrong, ako po ay una sa lahat nagpapasalamat sa Diyos dahil salamat sa Diyos at mayroon akong mga kapatid sa pananampalataya na kagaya ninyo. Salamat po sa Diyos dahil sa pagmamahal din po na iniuukol ninyo sa amin. Sa mga pagdaing ninyo para sa amin, sa inyo pong mga pag-aalala sa amin, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Subalit, magiging hindi naman po ako patas sa inyo kung hindi ko naman po sasabihin yung dapat kong sabihin. Una sa lahat, kagaya ng sinasabi ko, salamat po sa Diyos dahil nararamdaman namin mula sa mga mananampalataya ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pag-ibig. Lamang ay ibig ko na una po, every time may nadidinig kami na para bang pumapabor sa amin. Alam nyo, it really humbles me, mga kapatid. Especially po yung halimbawa ay pinapatungkol ninyo sa akin. Kaya po, let me just give you an instruction batay sa mga dapat po na siguro didiretsahin ko sa inyo, dahil tayo po ay mayroong mga iba't ibang compositions ng awit, It doesn't mean na dahil po naman halimbawa ay ako ang nag-compose, kahit saan gagamitin na natin. Dahil may mga kaukulan po ang awit. Halimbawa, nang haharana tayo ng kapatid, pwede nating awitin, kapatid puso mo'y lakasan, sa ating gawang kabanalan, manalangin sa gabi't araw, sa Diyos na amang lubhang banal. Yan. Kaya ko sinasabi po, ay meron kong minsan, maging sa paggamit ng salita, ang tawag nila doon ay malapropo. Ibig sabihin, inappropriate na gamit ng salita. Ngayon, kaya ko lang po binabanggit sa inyo, hindi ko mapalagpas ito, at gusto ko na magmumula po ngayon sa tulong ng Diyos, magtulong-tulong tayong mga magkakapatid, especially yung mga nasa program committee, yung mga nagla-line up ng mga songs sa ating pagpapasalamat sa Diyos, na sa pagpapasalamat natin, ang line up of songs na ating aawitin, yung mga awit ng pagpupuri sa Diyos, mga kapatid. Ito po ay nadinig ko kanina, para sa akin, sa mahal na kuya. I don't find it appropriate, mga kapatid, sa pagkakataong ganito. Siguro pag ako po'y medyo naghihingalo o kaya ay nasa banig ng karamdaman, tapos pupuntahan po ninyo ako doon sa aking, kung halimbawa ako'y nakakonfine sa ospital and meron kayong gustong iparating sa akin, ay okay lang, Pero ang mas bigyan natin, tandaan ninyo, yun ang mulat mula ay tinuturo naman sa atin, ang pinakamataas na pagpupuri ay sa Diyos. Ang lahat ng karangalan ay sa Diyos. Kasi hindi ko alam kung sino ang nag-line up nung awit kanina na line up sa song list yung awit para sa mahal na kuya. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, don't get me wrong, hindi ko minamasama po at akin pong hindi ko naman ibig na para bang wala akong utang na loob na pagmamahal ninyo, ini-express ninyo, para bang hindi ko na-appreciate. Hindi lamang po
sa ganitong pagkakataon ng ating mga pag-aalay na ang dapat bigyan natin ng pagpupuri ang Diyos, pagpasalamatan higit sa lahat. Kaya huwag nyo nang uulitin, mga kapatid, na magla-line up kayo ng song. Mas mabuti pa nga, kahit hindi na po kayo, alam ko na po yun. Alam nyo bakit ganon, ano? Sa bawat pagkakataon po na nakikita ko kayo na umiibig sa kapatid, umiibig sa kapwa, nararamdaman ko na ang pagmamahal ninyo. Sapat po yun sa akin, mga kapatid. Sapat yun sa akin. It is one way na maipadama din po ninyo sa akin na mahal din ninyo kami. Kasi hindi po rin kami maniniwala naman na mahal nyo kami kung hindi nyo mamahalin ang mga kapatid, hindi nyo mamahalin ang kapatiran. I-extend po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa-tao. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang buong puso na pag-ibig, pagmamahal, iukol natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, baka mamaya, masabi ninyo, ikaw na nga ang inawitan. Ay, pagpatawad po ninyo, mga kapatid, mas mabuti na po sa akin yung nasa isang sulok lang, kahit ako po ang pinakawalang kwentang tao para sa lahat ng mga tao na sa buong mundo. Basta't ang mahalaga, alam natin, ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang pag-ibig sa pagkilala sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Kaya tayo nagmamahal sa kapwa, kaya tayo nagmamahal sa kapatid, kaya tayo nagmamahal sa kahit sa mga kaaway. Kasi yun ang gusto ng Diyos, yun ang utos ng Diyos. Walang pikon. Get it straight with Daniel Lazar. Kala ko pa naman meron ng kapalit si Brother Eddie Soriano. Yung pala o kaya nga yan ang tinatanong ko sa'yo. Paano ka maliligtas? Di ba kung ano-ano pinagsasabi mo? Di ba kahit maintindihan mo, kung ano maintindihan mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Nilalabag nyo nga Biblia. Tanong ko nga sa'yo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sa harap ko, sabi ng Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ng kawangis man ng anyong nasa itaas. Nasa ibabaw. Sa lupa. Nasa tubig. Sa ilalim ng lupa. Tuloy mo. Huwag mong yuyukuran sila. Paano ka ngayon maliligtas? Isipin mo, ang Diyos Espiritu, tapos ilalagay mo ngayon dyan sa puon. Pinakikitid mo yung ulo mo. Nilalagay mo sa puon. Naintindihan mo ba? Ang Diyos makapangyarihan, hindi kailangan ng representative na walang hininga, walang buhay, na hindi makalakad, may bibig, di makapagsalita. Ipilit mo yang alam mo. Ipilit mo. Ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun nga, yung ginawa ng mga Israelita, gumawa ng guyang ginto, sinamba nila. Ngayon, may mga nagpapalusot dyan. Ang palusot nila, ang Diyos-Diyosan ika, pagka-anyo ng hayop. Pero pag ika-anyo ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Palusot lang po yun, mga kapatid. Mga ka-Bible study. Kasi, ayun ika, ang Diyos-Diyosan ika, yung ginawa ng mga Israelita na guyang ginto. Pagka ika anyo ng hayop, Diyos-Diyosan yun. Pero ika pagka anyo naman ng tao, wangis ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Kaya nga yung pinarada yan sa piyesta ng Diyos nila sa Apalit. Yung kuya nila ay mayroong imahin. Sinakay sa karo, sa float. Maliwanag na yan po ay Diyos-Diyosan yan. Tapos ginawa nyo pa ng kanta.
Meron pa silang niletrang awit para sa kanilang mahal na kuya. Ay, ewan ko sa inyo, pagka kayo hindi pa nagising, natauhan sa mga pinaggagawa nyo na yan. Yung ahas na tanso, na ginawa ni Moises, may ginawang Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kaya eto namang dyablo, si Satanas, gustong makita yung katawan ni Moises. Bakit? Gagamitin niya yan para sambahin ng mga Israelita. Nagkakaintindihan po mga Bible study sa Facebook at YouTube. Bakit? Si Satanas po kasi, pag pinag-aralan mo ang dyablo, siya nga po ang promotor ng idolatry. Sa kanya nagmula yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basa dito po sa isang talata ng Mateo 4:8 hanggang 10. Ito po nakasulat. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Tuloy, sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapakira pa at sasambahin mo ako. Ano ang kondisyones ng dyablo sa Panginoong Hesukristo? O lahat ika ng ito, ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ano gusto ng dyablo? Sambahin siya ni Jesus Christ. Ano sagot ng Panginoong Hesukristo? Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Satanas, ano ang gusto niyang mangyari? Sambahin siya. Pinapasamba niya si Jesus Christ sa kanya. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kay Satanas siya nang galing. Hindi ba yun nga talaga gusto niyang mangyari? Kunin na yung trono ng Diyos. Si Lucifer. Kasi ang Diyos ang sinasambi. Siyang nakaupo sa trono Tama po. Ang gusto mangyari ni Lucifer, yung trono ng Diyos, siya na maupo doon. At siya na sambahin ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook Live, YouTube Live. Si Satanas ang hinahangad niya yung pagsamba. Yun ang gusto niyang mangyari. Mawala ang pagsamba sa Diyos at mapunta na sa Kanya. Anong katunayan na ganun nga ang gusto ng dyablo ni Satanas? Siya na ang maging Diyos na sasambahin. Ikalawang Korinto 4:4. Ito po mababasa natin. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Ang Diyos ng sanglibutan, si Satanas yan. Ang dyablo po, ang Diyos ng sanglibutan. Ano po ang sabi? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Satanas, ang dyablo, tinatawag na Diyos ng sanglibutan. Ano ginagawa ng Diyos ng sanglibutan ni Satanas? Binubulag ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya nga po itong mga dati nating mga kasamahan sa MCGI, may nagtanong sa akin, Brad Willie, bakit kaya hindi maintindihan ng mga nasa MCGI yung mga nangyayari na yan? Yung kanilang kuya, meron na ngayong rebulto. Kasi sila merong piyesta ng Diyos Nakita niyo po, yung kanilang leader, may rebultong ginawa na mayroon pang kasamang pulis Pinaparade sa kanilang piyesta ng Diyos Pati ka hindi nila makita na yung kanilang tinututulan sa Katoliko, ginagawa na nila ngayon. Yung kuya nila ang patron ng mga pulis. Patron ng kapulisan.
Kasi siya nagbibigay ng ayuda, tumutulong sa mga pulis. Nung sila po'y magpiesta ng Diyos, mayroong karo, may float na ginawa, at nandun po yung rebulto noong kanilang kuya. Brad Billy, pati ka, hindi nila maintindihan na yan ipagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nga, dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya kasi kako sila mga fanatics. Mga hindi naman talaga sa Diyos sumasampalataya, kaya hindi nila makita dahil sila mga binulag na ni Satanas. Ako po kasi, mga kapatid, mga ka-Bible study, pagapat ako po'y nasa MCJ inong araw, bukas pa rin ang isip ko Hindi naman kasi ako sa tao umanga Hindi ako believe sa tao Ako po'y binantayan ko si Brad Eli sa kanyang mga tinuturo nung ako'y kasama niya. Bukas ang mata ko, bukas ang isip ko. Kaya nung makita ko na mayroon ng mga maling nangyayari at papunta na nga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry na ang ipinapasok, doon ako bumitaw. Pasalamat ng Kapatiran, 2009, October, nagturo si KDR, mas mapalad ang mga nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. O yan. Noong yan bitawan ni KDR, naramdaman ko, idolatry na to. Pagsamba na ito sa Diyos-Diyosan. Inaalis na ang pananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, at ibabaling na kay Brad Eli. Kaya po ako'y nagpasyang tumiwalag noong 2009. Sa mga narito sa Facebook, YouTube, kung natatandaan nyo po yung pasalamat, October ng 2009, yan po yan sinabi ni KDR. Inintay ko namang yan ay ituwid ni Brad Eli, i-correct, pinabayaan niya. O kaya ako ay nagdesisyong umalis na. Kasi nga, maliwanag na yun po'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon po, ang tanong ganito, gaano kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Si Satanas ang promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya siya interesado doon sa katawan ni Moises, gagamitin niya yon bilang Diyos-Diyosan para sambahin ng mga Israelita. Gaano ba kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Basahin natin, Exodo 32:19, patuloy. Ito po ang ating mababasa. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan. Galing sa bundok si Moises, kinuha po niya yung 2 tapyas na bato, yung 10 Commandments. Kung inyo pong napanood yung movie, pagbaba niya sa bundok, eto na bumungad kay Moises. Nakita niya na doon na yung guyang ginto. At yung mga Israelita nagsasayawan na. At ang galit ni Moises ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. Yung 2 tapyas na bato na kanyang daladala. Sa galit ni Moises ay inihagis niya. Yun nabasag, nasira yun sa paanan ng bundok. Tuloy ang basa. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. Yung guya, patang baka. Maliit na baka yung guya. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. At sinunog ng apoy. At giniling hanggang sa naging alabok. At isinaboy sa ibabaw ng tubig. At ipinainom sa mga anak ni Israel. Yan ang ginawa ni Moises dun po sa guyang ginto na Diyos-Diyosan na ginawa ng mga Israelita. Tuloy ang basa.
At sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking sala. Kasi pag alis ni Moises, akyat niya sa bundok, naiwan sa pangangalagan ng bayan, Israel, si Aaron. Siya naging caretaker. Siya na po yung naiwang leader si Aaron Pero doon nangyari yung ang mga Israelite sumamba sa Diyos-Diyosan noong si Aaron na yung naiwan sa kanila. Kaya ang tanong ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? Malaking kasalanan yun tuloy. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila mahilig sa kasamaan. Yun naman ang sagot ni Aaron sa kanyang kapatid. Magkapatid sila. Mas matanda lang si Aaron. Kilala mo naman ika ang bayan. Sila mahilig sa kasamaan. Ang punto ko po ganito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Aaron, hindi niya nagawang mapangalagaan ng ang bayan. Siya napasunod Noong mga Israelita kasi sabi, noong mga Israelita, Aaron, asan na si Moises? Ang tagal-tagal na niya, hindi pa siya bumabalik, baka namatay na siya. Sabi noong bayan, Aaron, igawa mo kami ng Diyos na aming sasambahin. At para kami makapagpasalamat. Ang ginawa ni Aaron, hiningi niya yung mga hiyas na ginto noong mga Israelita at yun, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Pinangunahan ni Aaron. Ngayon, naalala ko po noong araw, abot ang pagmamalaki noong mga fanatics dito sa mga leader ng MCGI. Nagkakaroon kami ng usapan nung araw sa The Bereans, yung chatboard. Nung panahon na yon, mga 2010, 2011, chatboard sa Bereans. Sabi nila, kung papaanong si Moises nasugo ng Diyos, may assistant na Aaron. Si Brad Eli Ika, mayroon ding assistant, si Kuya. Ganon sila si Moises, may Aaron. Si Brad Eli, may Kuya. Akala nila tututulan ko yung sinasabi nila. Sabi ko, tama. Tama talaga ka kung yung kuya nyo, yun yung Aaron. Kasi kako, yung Aaron na yan, lampa yan, lampa. Nagulat sa akin yung mga fanatics Sinang-ayunan ko sila, hindi na ako kumontre. Sabi ko, tama, eksakto. Kung paano si Moises may Aaron, si Brad Eli, merong kuya. Parehas ka ako yung Aaron at kuya ninyo, parehong lampa yan, lampa, walang tuhod. Nakaka ko yung Aaron na yan, promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Aaron ka ako nanguna para gumawa ng Diyos-Diyosan sa mga Israelita. Ito ka kung kuya ninyo, siya promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kay Brad Eli. Hinihikayat kayo na mas mapalad na kayo, pagka si Brad Eli ang inyong nakita at sinampalatayanan. Naloko na. Kaya nagulat sila sa akin nung yan po ay akala nila tututulan ko. Hindi, sinang-ayunan ko ngayon, eto na, nangangatwiran itong Aaron kay Moises na ganyan talaga kayang bayan. Alam mo naman na sila mahilig sa kasamaan. Tuloy natin ang basa. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanya, aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis, na anupat kanilang ibinigay sa akin, at aking inihagi sa apoy, at lumabas ang guyang ginto.
At nang makita ni Moises na ang bayan ay nakakawala, sapagkat pinabayaan ni Aarong makawala nang maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, "Sino bang sa Panginoon ng kiling ay lumapit sa akin?" At ang lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. Dahil nandiyan na nga, yung mga Israelites, sumasamba na puro sa guyang ginto. Sabi ni Moises, siya nagsalita, "Sino mang sa Panginoon ng kiling, lumapit sa akin." Sino man ikang sa Diyos ang kiling, sa panig ng Diyos, lapit sa akin. Yung mga anak ni Levi, lumapit kay Moises. Tapos, at sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, "Ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita, at yumaon kayong paro't parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at bawat lalaki ang kanyang kasama, at bawat lalaki ang kanyang kapwa." Tuloy, at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises. At nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ang naging hatol na parusa diyan sa mga sumamba sa Diyos-Diyosan sa guyang ginto? Ang hatol po'y death penalty. Gaano karami po yung pinatay na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? 3,000 po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nakita niyo po kung gaano kabigat na kasalanan sa Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga Israelita po na sumamba sa guyang ginto. Ito utos ng Panginoon, patayin lahat ng mga sumamba na yan sa Diyos-Diyosan. 3,000 katao po yung pinatay. Yan po'y sa panahon ng Israel. Physical death penalty. Amen. Yan po'y sa panahon ng matandang tipan. O ngayon, sa bagong tipan sa New Testament, gaano kabigat na kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Basa sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, ganito po nakasulat, "O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos." Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sa panahon ng bagong tipan, yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano po ang penalty naman? Kung sa Israel, physical death penalty, sa bagong tipan, sinasabi po, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi maliligtas. Amen. Walang kaligtasan ayon sa Biblia ang sinumang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun nga, yung ginawa ng mga Israelita, gumawa ng guyang ginto, sinamba nila. Ngayon, may mga nagpapalusot dyan. Ang palusot nila, ang Diyos-Diyosan pagka-anyo ng hayop. Pero pag anyo ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Palusot lang po yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kasi, ayun ang Diyos-Diyosan
Yung ginawa ng mga Israelita na guyang ginto, pagka ika-anyo ng hayop, Diyos-Diyosan yun. Pero pagka-anyo naman ng tao, wangis ng tao, hindi Diyos-Diyosan yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Sa 4:13 po ng Deuteronomio, 4:16 ng Deuteronomio, ito po ang ating mababasa. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Ayon. Kaya yung mga nagpapalusot na ang Diyos-Diyosan lang daw yung mga inanyuan na hayop. Pero kapag ang anyo naman, ang wangis tao, hindi Diyos-Diyosan yon, palusot lang po yon. Bawal din po ng Diyos yun. Kaya nga yung pinarada yan sa piyesta ng Diyos nila sa Apalit. Yung kuya nila ay mayroong imahin. Sinakay sa karo, sa float. Maliwanag na yan po ay Diyos-Diyosan yan. Tapos ginawa nyo pa ng kanta. Meron pa silang niletrang awit para sa kanilang mahal na kuya. Ay, ewan ko sa inyo, pagka kayo hindi pa nagising, natauhan sa mga pinaggagawa nyo na yan. Sa Biblia, ang inaawitan, ang Diyos. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Amen. Colosas 3:16, mababasa po yan. Ang pag-awit po sa Diyos. Ba't naman pati inyong leader, pati yung nagpapakilalang sugo sa inyo, kailangang awitan. Hindi na kayo natuto. Nung araw ko pa sinasabi, mali iyan. Gagawa kayo ng awit patungkol sa sugo. Sinugo ng Diyos upang mangaral. Ayun, yun yung niletrahan nila para kay Brad Eli. Kaya't salamat sa iyo. Salamat sa iyo sa isang katulad mo. Ayun, ang naglo-glorify yung yung tao Ang naitataas yung tao, yung kanilang kinikilalang sugo. Pero yung nagsugo, yun ang nababaliwala. Naloko na. Yan ang problema sa maraming mga fanatics. Sa tao na nababaling at yung Diyos ang nababaliwala. Tayo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, hanggang sa panahon natin ito, tinuturo natin kung ano yung nasa Biblia. Ang Diyos lamang po ang dapat sambahin. Hindi dapat ang tao ay kasama sa sasambahin. Amen. Hindi dapat sasambahin yung mga larawang inanyuan, yung mga imahen, yung mga ribulto. Amen. Bakit? Kasi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, mabigat na kasalanan yan sa Diyos. Death penalty sa panahon ng Israel, sa matandang tipan, sa bagong tipan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang katunayan po, Galatia 5:19 hanggang 21, at hayag ang mga gawa ng laman sa makapid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, talatang 21. Tuloy natin. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. 2 beses po inulit ng Apostol Pablo na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.